In this video, ang pag-uusapan naman natin ay building a great checkout. So, para makarating ka sa checkout, no, click mo lang tong funnel control, tapos punta ka sa checkout, no. So, normally ay magagamit mo yung checkout kapag ka meron kang binebenta na product. Siyempre, hindi mo ito magamit kapag webinar or booking appointment, no. Pero kapag ka meron kang binebenta na physical product, digital product, service or membership, pwede mo itong gamitin. Okay, so click mo lang 'tong checkout and then makikita mo na yung pinaka-itsura ng checkout mo. So, actually puwede kang mamili ng template 'no. So, let's say ayaw mong gamitin 'to 'no, yung galing sa template. Puwede kang mamili dito 'no, add new step ka lang, tapos click mo lang yung pili ka lang dito ano, kung ano yung gusto mo na na itsura ng checkout mo. Okay, so pero for simplicity purposes, ito yung piliin natin. Okay, so assuming na connected na siya lahat 'no, na-connect mo na yung landing page mo dun sa checkout page mo 'no. Basta make sure mo lang dun sa landing page next step funnel siya, 'di ba? So na pinag-usapan natin nung previous video. So ngayon dito, para ma-edit mo yung checkout mo, click mo lang 'tong make sure click mo muna yung checkout na page mo, ta's click mo yung products. So ngayon meron kang dalawang pagpipilian, puwedeng product select or cart checkout. So normally pinipili natin yung product select kapagka, one product sales funnel yung ginagamit mo kasi basically 'pag product select ibig sabihin pagka-click nila nung add to cart mapunta na sila kaagad sa checkout. Okey, so parang katulad nito 'no, pakita ko sa inyo, eto yung itsura niya 'no. Save muna natin 'to. Okey, so okey. Mangyari dito ay pagka-click nila ng ayan, ng order now or puwedeng add to cart depende kung ano yung nilagay mo. Pagka-click nila mapupunta na sila kaagad sa checkout. Okey, mangyayari 'to kapagka ang pinili mo sa checkout ay ayan, kapag ang pinili mo sa checkout ay product select. So, normally gagamitin mo na 'yan kapagka, gusto mo isa lang yung pipiliin ng customer mo na bibili nila na product. For example, ang offer mo ay it's either bibili nila isang box, tapos diretso na sila kaagad dun sa checkout, okey? So, ngayon kapagka ang gusto mo naman mangyari ay pagka-click nila nung add to cart ay puwede pa silang bumili nung ibang product na binebenta mo dun sa landing page. So, ang pipiliin mo naman na let's say katulad nitong multi-product, um, ang pipiliin mo naman dito ay eto, yung cart checkout. So, ang mangyayari kasi diyan, 'di ba naka-cart checkout tayo 'no? So, pagka kinlick natin 'to, so punta tayo dito 'no. So, pagka-click diyan mapapansin mo ayan, hindi siya mapunta sa sunod na checkout, ano siya, product was added to your cart. Parang mga ano siya 'no, parang mga kunyari Lazada tsaka Shopee 'di ba, parang parang gano'n siya 'no, puwede ka pang pumili. So ito, pipiliin din natin, okey. So 'pag okey na si customer 'no, tsaka pa lang niya mapipili yung checkout. That's the time na lahat ng product na pinili niya makikita niya dito. Okey, so kapagka gano'n yung gusto mo, um dapat ang pipiliin mo ay ito 'no, cart checkout. Okey, so ngayon kapagka nakapili ka na diyan, ang susunod na gagawin naman natin ay yung sa ano tayo, sa styling 'no. So puwede natin siyang i-edit. So ngayon dito, by the way dito pala 'no, kapagka product select ka, kunyari gusto mo na yung customer puwede sila mag-add ng quantity, ayan, kailangan i-click mo 'to 'no, ayan, para puwede sila makapag-add. So regardless kung ano yung piliin mo diyan, may makikita ka diyan na styling 'no. So, sabihin natin ito styling. Ngayon dito meron kang pagpipilian ng tatlong design. Ano yung gusto mo maging itsura ng checkout mo? So, ganito ba siya? Nasa gilid yung bibilhin nila, so ganito itsura niya 'no. Nasa gilid ba? Ito nandito? Or gusto mo ba na click mo lang ulit na edit styling. Gusto mo ba na nasa baba? So, ayan nasa baba siya or kung gusto mo
no? Edit styling, no? Dalawa kasi pwede mong puntahan dyan, eh. Pwede ka dito, no? Edit styling or pwedeng dito, no? Or gusto mo na nandito siya sa ganyan yung itsura niya, no? So, sabihin natin, ang napili mo ay itong nasa gitna, no? Okay. So, kunyari ganyan gusto mong itsura, no? Save natin. Now, susunod naman ay mamimili ka, ano bang gusto mo? One-step checkout, two-step, or three-step. So, normally, one-step checkout siya kapag wala nang kailangan na shipping. Hindi na kailangan ilagay ng customer yung shipping address niya. So, kunyari ay ang binibenta mo ay digital product, no? O kaya naman ay membership. So, hindi na kailangan maglagay ng address. So, pwede yung one-step checkout. Pero kapag ka meron namang shipping, so pwede mo piliin yung two-step. So, tapos actually pwede mo rin piliin, no? Three-step din, no? Ayan, so mas mahaba siya. Merong customer, address, tsaka billing. So, pwede rin naman na kapag ka gusto mo two-step, ganito yung itsura niya ng customer, tapos yung billing, no? Kapag one step naman siya, kapag one step naman siya, ibig sabihin nandiyan na lahat agad ng information. Okay? So, ngayon sabihin natin ang piliin mo ay two-step, no? And dito meron kang makikita diyan customer and billing, no? Pwede kang mag-play around dito para mabago niyo yung yung itsura, no? Tapos dito naman ay ayan ganun din. Billing details, ito very important, no? Sa order summary. Okay. So dito, pwede kang mamili. Ano ba yung gusto mo? Kapag ka ba nasa checkout sila, makikita nila yung product image. Okay, yung image na binili nila. Or wala. Kasi kapag ka wala, i-off mo lang siya. Okay, tapos makikita mo dito, no? I-ano na natin, i-one step muna natin, no, para kita natin agad yung itsura. So dito, yan, kita mo wala yung itsura ng product, 'di ba? Tapos pwede mo siya i-customize, no? Na order summary kita yung product, no? So, kahit ano yung preference mo, kung ano yung mas gusto mo. Then, meron ka din makikita dito na buttons. So, ano yung gusto mong kulay ng button? Kapag ka two-step or three-step, ano yung gusto mong makikita nila para mapag-proceed sila sa next step? Continue o gusto mo ilalagay mo next step mismo, no? So, pero maganda na yung continue, no? Tapos complete order yung pinakadulo. Okay. Then, meron ka din dito makikita na secure badge. So, secure badge, ito yun. Yung nasa ilalim, no? Guaranteed safe checkout, secured with 256-bit encryption. Okay, so pag gusto mo na meron yan, pag ayaw mo naman, itanggalin mo lang to. So, kunyari, ayaw mo, no? Tanggalin mo lang siya dyan. Yan. Oh, wala na siya doon, no? So, depende sa'yo. So, sabihin natin, lalagyan natin siya, no? Okay. And then, next natin ay yung sa settings naman. Dito, gusto mo ba na magbigay ng discount, no? Kasi dito, may makikita ka dito, enter promo code, no? So, kapag ka gusto mo na pwede sila makakuha ng discount sa product na bibili nila, gusto mo ba mag-register pa sila? Okay, so normally ginagamit to kapag membership, no? Kapag ka hindi naman membership, kahit hindi na. So, tapos dito, kunyari, no, digital product yung binibenta mo. So, do not ask for address when selling digital goods. Di ba? Doon sa pinag-usapan natin sa pag-create ng product, mamimili ka, di ba? Physical product, digital product, services, membership. So, kapag ka hindi naman physical product yung binibenta mo and ayaw mo nang ilalagay na nila yung address nila kasi hindi na importante sa'yo, i-click mo lang to, no? Siyempre, dapat naka-uncheck to kapag ka physical product kasi kailangan mo yung location nila. No? So, sabihin natin physical product kaya dapat naka-uncheck 'yan. Kasi 'pag chineck natin mawawala yung shipping address. So, ito mawawala 'to, no? So, ngayon ay ang puwede mo pang gawin diyan, puwede mong i-connect sa email marketing. So, for example, ay gusto mo mag-add ng list, no? Kunyari gusto mong dalhin sila do'n sa automation na automatically may mare-receive sila na na email after nilang mag-order. Kunyari meron kang gustong i-offer ulit na ibang products. Okay, and puwede mo rin silang i-tag. For example, bumili na sila ng drone, bumili na sila ng headphone, 'no? Meron ka pang gusto mo sila i-tag. Kunyari, yung bumili ng drone, gusto ko offeran din sila ng something na related din do'n na mga gamit nila. Puwede mong i-tag, 'no?
And then, customize. So, for example, ano ba yung gusto mong i-add? Gusto mo bang mag-add pa ng company information? Gusto mong i-add yung phone number? Kaya gusto mo i-add yung phone number, no? Tapos gusto mo naka-required yung field na yun. Ayan, gusto mo naka-required, no? So, mangyayari doon, ayan, nakalagay siya, no? Phone number. Tapos, di pag chinekan natin siya, no? Lalabas yung phone number. Ngayon, um, customize field tayo. So, let's say, kaya gusto mo pa mag-add ng additional information pa, no? Ayan, so, saan mo gusto ilagay yung additional information na in the beginning ba, in the middle, or dun sa end ng checkout process? Okay, so, normally kung ano yung mga needs mo sa dun sa customer, okay, para ma-deliver mo ng maayos yung product na binili nila. Okay, so, yun, that's it for building a checkout page sa Cellnomics Funnel Builder, and I hope na marami ka natutunan, and see you on our next video training.